inyo mula umaraw. Nandito kayo. Alam nyo, may mga paninindigan po kayo. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay si Miss Cathy Binay! Huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Basta tamang ating pinaglalaban, mananalo po tayo. Hindi po kayo mabibigo kasi ang Diyos ang magbibigay ng daan para sa inyong, para manalo kayo lahat. Diba? Tayo. Diba? So, it's my pleasure to be here. Nakakatuwa. Bilib naman ako sa inyo mula umaraw. Nandito kayo. Alam nyo, may mga paninindigan po kayo. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay si Miss Cathy Binay! Huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Basta tamang ating pinaglalaban, mananalo po tayo. Hindi po kayo mabibigo kasi ang Diyos ang magbibigay ng daan para sa inyong, para manalo kayo lahat. Diba? Tayo. Diba? So, it's my pleasure to be here. Nakakatuwa. May mga panahon na gusto kong puntahan lahat ng inyong rally. Pero alam niyo naman po, syempre, sabi nga na mag-ingat ako. Pero alam niyo po, sabi ko nga, kung eto yung magiging dahilan para maibuwis ko yung buhay ko, as long na alam natin na ang buhay natin ay sinurrender na natin sa Panginoon, hindi na tayo matatakot dahil alam natin ito ay isang malaking bagay for us para sa mamamayang Pilipino. Wala na ho akong pakialam. Naumpisahan na ho natin ito, hindi na ho tayo titigil. Kasi alam natin, nagsasabi tayo ng totoo, hindi tayo nagsisinungaling. Tama! Sabi ko nga, I have nothing to gain. Wala ho akong mapapala dito rather than telling the truth. Nagsasabi lang po tayo ng katotohanan dahil talaga naman ho, na ang hirap na pamunuan tayo ng mga adik. Alam niyo po yun? Ang hirap kasi kapag adik ka, hindi ho maayos ang pag-iisip mo. Kapag adik ka, hindi ka matinong, hindi ka matinong mag-isip. Diba? At ako alam ko po, kasi personal experience ko ho yan. Kasi ang kuya ko ay naging adik. Ang naging kasama ko, naging adik. Naabuso po ako ng adik. Okay lang, sabihin na natin kung normal, regular na tao, normal na tao na hindi ka nakaupo sa gobyerno, gusto mong mag-adik, bahala ka sa buhay mo. Pero kapag ikaw ay nanungkulan sa gobyerno, kailangan natin ng mga leader na may paninindigan at talaga pong pinaglalaban tayo. Hindi po duwag at takot kasi wala na silang makukuhang pera. So wag ho kayong boboto ng mga politika na takot. Kasi takot sa presidente, takot sa Speaker of the House, kasi wala silang budget. Dapat sila ang nagsisilbi sa atin. Dapat sa atin sila takot kasi tayo naglagay sa kanila sa posisyon nila. Diba? Hindi eh. Dapat, kaya tayo, wala tayong dapat katakutan. Kasi kayo ang naglagay sa posisyon nila. Ang sasarap nga ng buhay, ilan ho tayo? Ilan ang population natin? 120 million, right? 120 million. Isipin nyo, kung 120 million na tao binigyan ng tag-iisang milyon, that's 120 billion. Sana kahit pa paano gumaan yung buhay nyo. Magkano ang flood control project? 500 billion. My God! Diba? So yung 500 billion na yon, kung binigyan kayo ng tagpa 5 million pesos, bawat isang Pilipino, 5 million pesos, yung 500 billion na yon, lahat kayo, gumaan na yung buhay nyo. Tama. Pero anong ginawa nila? Ninakaw. Until now, hindi pinapansin. Alam niyo bakit? Kasi never silang naghirap. Ang tao, kapag never naranasang maghirapan o maghirap, wala silang pakialam kasi hindi nila dinadaanan yung dinadaanan ng may hirap na Pilipino. Wala silang pakialam, kundi punuin yung
bulsa nila, busugin ang mga tiyan nila. Tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman yung ginagawa nila. Tingnan nyo naman yung mga nakaupo. Nakikita nyo how materialistic they are. Magkano lang ang sweldo ng congressman? Diba? 100 plus. Sabi na 200,000. Yung iba dyan, 4 million ang relo. Ang sasakyan, magkano? May naka-AMG pa. Alam mo ba magkano AMG? Diba? 15 million. Dumano ako dyan. Naka-AMG kami. McLaren, Porsche, Ferrari, lahat. Alam mo yun, ang sarap ng buhay. Diba? Diba? Ang kakapal ng mukha. So ngayon, dyan sa Congress, ang hamon ko sa inyo, kung talagang for the people kayo, dapat po, ipaglaban ninyo kung ano yung tama. Hindi po kung ano ang tama sa bulsa ninyo dahil naduduwag kayo na wala kayong budget. Bakit ho? Tumakbo po ba kayo para magkapera? Diba? Tumakbo po ba kayo kasi gusto nyong kumita? O tumakbo talaga kayo katulad ng mga pangako ninyo na para pagsilbihan ang mamamayang Pilipino? Sa mga constituent ng bawat kongresista, ang tawag ko po sa inyo, puntahan nyo, mag-rally ho kayo dun sa mismo bahay or whatever kung saan sila nakatira, ipaglaban nila kayo. Huwag silang duwag. Wala silang mga bayag. Nakakahiya. Yung iba nga, teacher pa dati or whatever. Pero tingnan nyo ngayon, walang mga paninindigan. Ang pinaninindigan nila, naduduwag sila na malaman na nakinabang sila. Wala kayong bayag! Wala kayong bayag! Wala kayong bayag! Wala kayong bayag! Diyos ko, ay tingnan nyo ho, ako babae, hindi ako politika, hindi ako politician, hindi ako vlogger, wala ho akong kinikita dito. Pero lumalaban ako, eto mga nakaupo, nakikinabang, sumisweldo sa kaban ng bayan. Nung tumatakbo, nangangako ng lahat na halos sa Bisaya ba, hinahalikan ang lupot nyo, kulang na dilaan yung mga kalyo nyo sa at split ends yung sambahin. Mukha kayong bayag! Mukha kayong bayag! Mukha kayong bayag! Hindi, pangit nga yun eh, tama no? At saka diba, nakita nyo ba, yung mga nagsasalita, hindi ako lawyer, pero pag pinanood nyo as an outsider, nakakahiya. Parang hindi na mga politician kung magsalita, napaka-bully. Gawain ng mga adik na brat, na bully, na nanghaharas. Hindi nyo ba nahihalata? Karamihan sa aming lumalaban, puro babae, at binubuli nila si VP Sara. Babae, at walang utang na loob. Ganun naman eh, hindi nyo ba napansin? Lahat kaming tumatalikod sa kanila is yung mga taong nagmahal sa kanila, naging kaibigan nila, pero anong ginawa nila? Tama, di ba? Manggagamit. After Manggagamit! 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 Walang utang na loob. Diba? Napaka-walang utang na loob. Hindi, alam nyo, hindi ho sila magwawagi kasi hindi sila sanay maghirap. Tingnan nyo po kayo, kahit umuulan nandito, sila ba pupunta sila dito? Hindi, di ba? O kaya magrarally? O, sabihin nyo na, pag binigyan kayo ng ayuda, tanggapin nyo kasi sa inyo yon, pera nyo yun. Hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan! Diba? Hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan! Grabe, ang sarap ng buhay. Lalaki ng properties. Ayan nyo, marami pang lalabas. Mabubuking. Kaya alam nyo, huwag kayong mawala ng pag-asa na akala nyo ang tagal, ba't di pa nangyayari. Kasi sa totoo lang, sabi nga, di ba ang Diyos mapagpatawad? Di ba? Ngayon po, may paraan din ang Diyos para mabigyan nila, magkaroon sila ng realization to change, hopefully, makapagbago. Sa paano pong paraan? Sa paraan po na binigyan, katulad nga, nabubuking yung mga kanilang pagkakamali, di ba? Nabubuking yung kanila, nilalantad sa madlang tao, pasensya na hindi ako masyadong straight, masyadong malalim magtagal na medyo ano lang. pasensya na ho. So, di ba, parang hindi pinababayaan ng Diyos na hindi ninyo makita ang mga maling ginagawa nila.
So binubuking yung mga kapalpakan nila, ang pagnanakaw, at pinapaya na sila. Para ma-realize na, nako, napapaya na ako. Nako, kawawa naman ang pamilya ko at mga magiging apo ko. Ang iiwan kong legacy is kahihiyan kasi nagnanakaw ako at gumagawa ako ng kamalian. Pero, pag hindi pa rin sila nagbago, yun na, mararanasan na nila ang latigo ng Panginoon. Tama. Diyos ang sisingil. Kakampi natin ang Diyos. Kakampi natin ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Maraming salamat po and mabuhay po kayong lahat. Mabuhay